Nag-viral ang video na ito ni na Mommy Prax at anak na si Marcus. Babalik ulit siya. Babalik ka? Yung totoo. Oo nga, naman. Totoo yun. Kung gusto ko, babalik siya. Kung gusto mo, babalik siya. Hindi mo siya kontrolado. Kung gusto niya, babalik siya. Brutal nga bang sabihin ang katotohanan kahit masasaktan ng bata? Treat them as adults and they will start acting as adults. Noon namin nakikita na ay nag-work pala kasi alam ko bata pa rin talaga siya. Pasukin natin ang tahanan ni na Mommy Prax at Marcus sa Pampanga at alamin kung paano nga ba magpalaki ng batang matanda. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayo, nakangiti. Come with me, put your hands together, tada, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, tada, let's be happy. Yay! We're in Pampanga! Oh, nice! Hello! Bakit kayo nandito? Ba't hiwalay ang kwarto sa... Ba't mukhang studio ang bahay mo? Dito na kasi kami nag-start nung kakakasal lang namin ni Nico. Oo. Cafe dapat siya. Oo. Kaya lang nag-pandemic. Oo. So, naging personal na lang siya na space. Ang cafe naging bahay. Okay, sige. Now we at presenting the cafe. Pasok tayo. Ay, ang ganda. So, para siyang cafe talaga yung setup niya. May counter, may clearance dyan. Educator ka ba talaga? Parang teacher ka eh, no? Thank you. Management ako. So, ang background ko, Miss B, is corporate talaga ako before. Actually, nung corporate ako, alam mo yung strong, independent Manila girl. Pero at that time, syempre, kaka-graduate mo lang, ang dream ko talaga, syempre, magkaroon ako sariling car ko, yung makakapag-drive ako, mabili ko lahat ng mga gusto ko, sariling, yung alam mo yung sa movie, may laptop, may cellphone, Manila girl, on the go. Yes. That time, syempre, commute ka pa lang, etc. Hanggang nagkaroon ako ng first job, nakuha ko nga naman yun, kasi naging sales naman ako. Okay. Bagay ka. Bagay! Tapos? Ang last na gusto ko talaga makapag-work abroad. Tapos nakuha ko rin yun. Tapos after nun, yun na, nag-start na. Nakamit mo na lahat at what age? Hindi naman lahat-lahat, pero mostly. Tapos nag-iba na yung mindset ko. Mga 27 siguro. Maaga ka nag-mature. Ganun ba yun? Okay. Yung parang okay na ako, solve na ako. Parang ganun. Kasi ang dream ko na lang ng 27, 28 ako, talagang ano yung thinking, no, single, makapag-travel around the world solo. Yun yung dream ko that time. So after ko sa corporate, nakapag-work ako saan ba? Sa Cambodia, basta sa Asia area, sa Thailand. Nung natapos yung stint na yon, nag-resign na ako. So nakapag-ipon-ipon na ako ng konti. Sabi ko, sige, eto na. Solo travel, 6 months. Kaya ko, may ipon ako. Sakto si Papa Nix nag-propose. Gusto ata sumama sa plan ko. So, nag-propose siya bigla and then we started, nagpakasal kami. Tapos sabi, sasama daw siya. Sure ka. Yun na nag-start yung next chapter na nag-ano naman kami, mini-retirement. So, saan kayo nag-meet mag-asawa? Ay nako, so funny. Dito sa Pampanga, kami parehas. Pero nag-meet kami sa isang academic competition. Magkalaban kami. Yung mga may tanong na, may math, may science, may ganito. Tapos team kayo per high school. Oh! Medyo nerdox yung pagka-meet namin. So, yun. Anong unahin natin? Uniqlo, Liao Liao? Lagyan mo ng lugar. SM o bahay? Di naman ako lang. I love you. I love you. Parang si Papa Nix. Nagsabi ka bang I love you sa kanya? Don't you mag-English? Sabi mo, I love you, Papa Nix. Wala na. Naubos ko talaga. Ganun dapat. Ay, masasabi ko lang, hindi lang naman ang pamilya nila ang nakakaaliw. May mga ganitong klaseng experiences, di ba? Sigurado ako, maski sa pamilya nyo, ganun din. Pero siguro ang maganda lang dito, parang nahihintuan mo na, ay, nakakaaliw, na parang gusto mong i-share sa mundo. Di ba? At ngayon, merong social media na
maski ikaw marirealize mo, uy, ganyan din yung anak ko ba't hindi ko napapansin yan So, ang problema, nakikita mo sa ibang tao, dapat makita mo rin sa pamilya mo. Bago pa magsalita si Marcos, kinakausap na namin siya na parang matanda. Bago sa picture, hindi ako nalulungkot. Pag sa totoo, nalulungkot. Nalulungkot ka? Bakit ka kaya nalulungkot? Napanood ko sa vlog mo na parang it's very important for you to treat them like adults. Yes. So, ang philosophy naman namin ni Papa Nix is treat them as adults and they will start acting as adults. So, even before pagka-baby sila, like si Titus, or even si Marcos nung newborn siya, eventually, we started learning na, ngayon na-gets na namin yung may point na, huwag niyo sila i-baby talk. Sabi ko, ano ibig sabihin nun? Yun pala yun. Very idealistic siya. But at the same time, doon namin nakikita na ay nag-work pala kasi alam ko bata pa rin talaga siya. Starting na even baby pa lang sila, we start building that relationship na kinakausap sila. Kasi even sa mga comments, sabi na, ilang taon na ba yan? Parang kabarkada ko ba yan? Or something, parang pag nagsalita siya. Kasi feeling ko, ganun namin siya tinitreat. Na with respect din na, or even to sa restaurant. Sa restaurant, siya mag-order. Kung may gusto siya, order siya, waiter! Order ng watermelon juice. Bakit importante yun? I think it's respecting din. Nire-respect natin siya as an individual. Na feel ko medyo ano din to ng Montessori actually. May book kami ng Montessori na malaking philosophy din sa amin is yung Montessori or yung story ni Maria Montessori. So, yeah. Alam mo, na-appreciate ko. And eto, siguro as you're watching this video, baka marami kayong judgment, bakit sumisigaw, bakit ganyan. Pero, as parents, I'm sure you're also trying to figure the best way, no? At nagre-research sila. May research. Oo. Bakit mahalaga sa inyong inaaral? Feeling ko kasi hindi namin alam. That's number one. I think we have the humility to say na, ay, hindi ko talaga alam. Bakit ito nangyayari? Bakit kung may gusto kong, kasi as a parent, may gusto kang bigay mo na, sana ganito, mas na yung anak mo. Pero hindi siya doon pupunta eh. So parang, it's learning from those na may experience na, talaga pinag-aralan talaga nila. That's why, ito, feeling ko very seminal din sa amin yung Montessori method na a means of how to communicate with them, how to see ano yung daily routine nila. Yes. Thank you. And sabi nga nila, wala namang school for parenting. So, kung ako nga nagbasa tungkol how to raise a dog, lahat na lang gusto ko basahin kung anong papakain sa aso. Aso yun eh. Ito taong pinapalaki mo. Mag-aral din, di ba, ang mga magulang kung paano magpalaki. Being a mom, really challenging siya. Alam ko, in, yung iba talaga, even the best moms and the best, yung kindest people, yung sobrang, gigigil na rin talaga. Totoo naman. Maraming times, kaya nga lagi namin sinasabi ni Papa Nix, we try to be perfect moms. Gusto nating maging perfect na parents, pero di ba, tao lang naman tayo, hindi tayo magiging perfect. Lagi namin mantra is, ang kailangan nila sa atin maging nanay, maging tatay. Hindi maging perfecto. Which means lang kapag ito yung mga, maraming times magbe-break down yung bata. Kasi di ba yung toddler age, hindi pa talaga develop yung pag-control nila ng emotions, how they decide, and very emotional talaga sila. Yes. Diyan matcha-challenge ang patience ng isang tao, whether mom yan, dad, or yung mga yaya. Kaya lagi namin sinasabi, it takes a village to raise a kid. Dati, yung independent, strong independent, kaya ko lahat, ako gagawa niyan. Sa school, yes. lahat. Sa work, ako lahat. Hanggang magkaanak ka, boom, hindi mo kaya. As in, doon ako nag-start, feel ko ang biggest learning nung nagkaanak, ask for help. Babalik ka sa magulang mo, mag-a-ask ka ng help sa kanila, sa mga kapatid mo. Talagang sasabihin mo, okay lang bang magpatulong? Whether may work ka, may meeting ka, or gusto mo lang magpahinga, mag-a-ask ka ng help. Palagi na lang sinasabi, super mom! May ganyan, ano. I think malaking bagay yung wag kang mag-super-superan pala, no? Ako, ang definition ko ng super mom is holistic siya. Hindi ko kaya na ako lang. Very important yung partner mo and yung community around you, the family. A super mom is someone na marunong din humingi ng tulong. Kasi hindi mo naman pwedeng ako yung ikaw lang yung mag-isa gumawa ng, di ba? Totoo yan. And even with your family, I know, ikaw siguro yung mas nakikita. Pero yes, I'm sure you're not the only one, no?
Thank you. Salamat. Maraming salamat. Nayakap kita. Ang sarap ko kasi nahawakan kita. Paano nyo pinapalaki? Sino ang in charge saan sa mga bata? Meron kaming team na sa household. Meron ding tumitingin sa mga kids. May mga routine yan. Yan, nakadelineate kami. Like ako, for me, very important sa amin yung mealtime. Kaya even our content, very normal, hindi naman siya nakaset up na pupunta kami dyan, o mag-shoot tayo. Hindi. It's just so happens kumakain lang kami ng matagal. Mga footage namin, 40 minutes, 1 hour. Dahil kasama lang namin talaga sila. And then next would be bedtime routine. As much as possible, kasi syempre, if naiwan na with the helpers during the daytime, ganyan may ginagawa ka. Yung gabi, tinatry na namin na kami na. Pero pagka bedtime talaga, very bilang lang na hindi ko siya makasama. So, ang bedtime routine naman would be yung storytelling. Ito yung sasaka mga furnitures din na mga pambata. So, kanina nabanggit nila na para matuto sila to be, I don't know, to treat them as adults, pati yung mga gamit, dapat panggamit nila. So, meron siyang closet sa sarili. Mama! Ayan, yan yung mga books. May mini library siya. Sabihin mo sa kanila may papakita tayo. Ayun ang papakita natin. Ako, yung ito. Yung Ano? Yung ano lang, yung may inoperahan. May inoperahan. Si Sammy. Okay. Sige, kwento natin yung dalawa. Okay. Ito. Tanong mo sa kanya kung okay lang. Kasi may tanong siya, si Miss B sa akin. Sabi mo, okay lang bang magkwento kami sa Okay lang magkwento ako. Opo. Si Sammy. Ano sakit ni Sammy? Appendicitis. Oh, may appendicitis si Sammy? O, pakita mo paano nila nalaman. Kasi, ito si Sammy, pumunta sa loob ng ospital. Tapos, Ano nangyari nung may Ako Ano na daw pinahirapan kita. So, tanong natin kay Mami Prax. Mami, bakit nagka-appendicitis? paano daw Oo, yan nga yung tanong niya. Nung isang gabi, hindi pa namin na-research, paano daw nagkaka-appendicitis? Sabi ko kasi, lahat tayo may appendix. Pero hindi ko sure paano nagkaka-appendicitis. Ang sagot doon, pag may infection. Akala ko dati kapag tumatalon, infection rin pa. Hindi pala, parang may infection din pala na napupunta rin doon. Parang bacteria? Yun ang tatanong. Yan, hanapin natin. So, ganun, pag may mga tanong, i-google mo. Or magtatanong ka ng doktor. Sinong tinatanong natin pag may tanong tayo? Si Alexa. Pero isipin mo, nung bata tayo, no? Ako, sinasabi ng magulang ko, check the encyclopedia. Ngayon, everything is there, no? Nag-uusap. Ready na yung pagkain. Oh, ready na? Naghanda ka ng... Ay, talaga? O, sige. Gusto mo na lang sa yung boss mo? Ba't niya kinakat yung plastic? Di naman yun kinakat. Ano? Foil yan, hindi plastic. Aluminum yan. Para mag-share tayo na... Alam mo bakit? Kasi parang hindi niya mahawakan yung pagkain. Pag nahawakan yung pagkain, di ba kailangan malinis palagi ang kamay? That's all? Di ba ganun yun? Wash hands kasi. Oo. So, mahilig kayo magpaliwanag. Or minsan kami mismo, inisip namin, parang hindi ko naisip, ano ba to? Paano ko i-explain sa kanya? So lahat, parang nakikita mo from fresh perspective na from a child na parang, nung tagal ko nang tinitignan, hindi ko alam kung clearly hindi yung plastic. Pero kung bakal siya, paano ko siya ma-explain sa kanya? Kasi sabi niya, ay, hinahati yung plastic. Hindi plastic yun. I'm sure na pag-uusapan niyo naman yun. Anong pangarap ninyo para sa anak niyo? Si Papa Nick. So yung name lang is, name sila after Roman philosophers or Stoics. So si Marcus Aurelius and si Epictetus. So yung name nila, Marcus and Titus. So kung tatanungin mo ko, ano bang gusto mo for them? Meron kami isang seminal book na talagang ginigift namin sa mga friends, sa mga kakilala namin. It's A Guide to a Good Life. So ano ba yung definition ng good life? Based on Stoic philosophy. So feeling ko pero minsan kasi pag sa social media, ayaw mo na gumamit ng mga words na philosophy, sabi nila, mag-space out na sila. Pero basic tenet lang is how to live a good life. It can be, iba-iba naman yung definition natin. For some, it could be about money. Para sa iba, it's success. So parang it's defining lang for us, ano ba yun? Let's say, good life for our kid is matuto siya na kunin yung mga gusto niya, matuto siya na sabihin yung mga kailangan niya, matuto siya maging assertive, matuto siya mag-create ng value sa
pag lumaki siya, it's to offer a service or a product na magbe-better ng life ng ibang mga tao. So yun lang naman. As simple as it sounds, it's a good life. Feeling ko, yun lang yung dream mo for them and as well for us na living a good life. In terms of dream or pangarap, pag may birthday, dati sabi ko, okay, have a hope, wishing you good health, happiness, parang abundance. Pero mo, totoo pala siya. Dati kasi parang okay yun yung nasa mga card or standard na greeting. Pero ngayon, as simple as it may sound, ang wini-wish ko talaga is, number 1 would be good health. Walang magbibeat sa good health. Kasi pag nagkasakit na yung mga kids or even kami, parang hihinto lahat ng ginagawa mo, lahat ng iniisip mo in the future, nagiging very present ka sa moment. So really, good health. And then, happiness. Like sinabi mo kanina, yung happiness is being able to appreciate kung anong meron. Kasi minsan, meron nga sa atin, pero we're so busy with many things, especially as parents. Totoo, mahirap maging parent. Pag naging mom ka, parang merong mom's club na, uy, mom ka rin, gets. Parang nagkakaintindihan kayo na, hindi mo na kailangan sabihin yung pinagdadaanan mo, nagigets kita. So, yun yung happiness. Yung pinagdadaan sa happiness. Magandang tanong. Happiness is maging masaya, kasiyahan. Yung pinagdadaanan is yung experience natin sa buhay. Kung ano nangyayari sa atin sa araw-araw. So, sinasabi ko na maganda is ma-appreciate natin na magpa-thank you tayo sa mga okay na nangyayari. Kung anong mga okay na nangyayari ngayon, nakakain tayo ng masarap na food, di ba? Magkasama tayo ngayon, di ba? Nandito si na Miss B, di ba? So, yun yung mga okay na nangyayari. Tapos yung last would be abundance in terms of that. Kasi sabi nga namin, life is all, both siya hard work and of course luck. It's both. It cannot only, for me it's always may hard work, tapos hihintayin mo rin yung luck na dadating sa'yo. And pag nag-meet yun yung parang abundant and prosperous. Pero yun, sana, speaking of sana nga yung mga viewers, kaya dun sa channel din namin, what we want to share, na mommy life can be so much fun. Yun yung tagline namin. Dahil given na challenging ang pagiging mom, pero nire-remind mo lang everyday yung mga moms na pwedeng maging masaya. Pwede nating hanapin yung masaya dun sa journey na yun. Dahil forever to. I mean forever hanggang nandyan yung mga kids mo. Nanay ka't nanay. Yes. Yun. Thank you. Thank you. Marcos, maligaya ka bang makipagkwentuhan sa mama mo? Sa papa mo? Bakit ka maligaya? Kasi? Ako sila. And that's the other side of Marcos, Mommy Prax, and Papa Nix. At kagaya po ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban po tayong nakangiti. Be happy! Oh, very good. Isuko, feeling nag-iisa, ako'y iyong kasama. Every time